Kumusta? Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano maglaro ng chess. Magsimula tayo sa chessboard. Ang chessboard ay may 64 squares. Ito ay binubuo ng 32 dark square and 32 na white squares. And next, how the rook moves. Paano gumagalaw ang rook o tore? Ang tore ay gumagalaw ng patayo or pahiga. Ito ay pwedeng gumalaw kung saan papunta. Pwedeng papuntang pataas, pababa, pakaliwa o pakanan. Sunod ay ang bishop. Ang bishop ay gumagalaw ng pa-diagonal or pa-X. Pwedeng itong pumunta sa lahat ng nasasakupan niya na diagonal. Pwedeng ang bishop ay may dark bishop and meron ding white bishop. Kapareha na itong bishop na to, pwede natin siya ilagay dito. Then, pasasakupan niya na yung white square diagonal. Next is yung queen. Ang queen ay pinagsamang rook at bishop. Pwede siyang gumalaw ng patayo, pahiga, and pa-diagonal. Ayan. Ang capture nila is parehas lang din sa moves nila. Next naman ay ang king. Ang king ay pwede gumalaw ng kada isang kahon o kada isang box. Pa-box yung movement ng king. Pwede siya pumunta sa lahat ng square na nasa gilid niya. Next ay ang knight. Ang knight ay isa sa pinakamahirap na piece na gumagalaw. Ito ay gumagalaw ng pa-L, kumbaga. Ayan, hugis L. Gumagalaw siya doon. Doon, kung nakikita nyo sa arrow, yun yung movement ng horse, pa-L siya. L shape. Pa-L shape. Like that. Pa-L shape. Pa-L. Then, pa-L. Then, pa-L. Yun yung movement ng kabayo or yung knight. The next is yung pawn. Ang movement ng pawn, sa umpisa, sa starting square niya, pwede siya gumalaw ng dalawa. Kasi, ang theory kasi nun, dati kasi medyo matagal kung first move na niya isa lang. Para mapabilis yung game, gumagalaw siya ng dalawa. And, pwede siya gumalaw dito, pwede rin siyang gumalaw dito. Sa first move niya lang yun. Pero pag nandito ka na, bawal ka na pumunta dito. Okay? Next, en passant. Paano nga ba nag-work yung en passant? Pag yung pawn mo is umabot na nasa 5th rank, pwede na siya mag-en passant. Pag yung pawn na to, dark pawn, pumunta sa may F5, pwede mo siya i-en passant. Ganon din sa black. For example, yung black pawn na to is nasa 4th rank, pwede mong i-en passant yung pawn na magda-double move. Next is yung pawn promotion. Pag nakarating na yung pawn sa 8th rank, pwede siya mag-promote sa kahit anong pieces, depende sa king. Pwede siyang mag-promote sa queen, sa rook, sa bishop, and sa knight. Same sa may dark. Pag nakaabot naman yung black pawn sa may first rank, pwede rin siya mag-promote. Katulad nung sa white pawn. Check and castling. Sa castling, hindi pwedeng mag-casting yung king pag under-check siya. And pag yung square na pagkakastingan niya is may nakatapat na bishop or rook. For example, may rook dito, na dark rook. Bawal siya mag-casting dyan. Okay? And yung king, kailangan hindi mo pa siya namumove. And yung rook, hindi mo pa dapat yan namumove bago mo siya i-casting. Next is yung checkmate. Checkmate, pag yung queen mo napunta dito, checkmate na yan. So yung king, hindi na siya pwedeng umiwas, hindi rin siya pwedeng mag-cover, tsaka hindi niya pwedeng kainin yung piece na nag-check sa kanya. Kaya checkmate na yung tawag dyan. Next is yung board setup. Ganito yung board setup. Tatandaan nyo lang lagi, yung pawn ng white is laging nasa 2nd rank. And yung pawn ng black nasa 7th rank. And yung rook laging nasa gilid. Sunod doon is yung knight. Next yung bishop. Yung queen is laging nasa same color niya. Pag white queen, nasa white square din siya dapat lagi. Same sa black. Pag black queen, laging nasa black square. Yung king, katabi ng queen, then same na, is the light
square bishop, then the knight, then the rook. Yun lang.